the wall. Sino kaya yung mga kakaibang mukha raw na nakikita sa isang salamin sa isang parlor sa Negros Oriental? Anong misteryo ito? Halos magkapalitan na ng mukha ang mga dumadagsa sa parlor na ito sa Sheraton sa Negros Oriental. Wala naman daw pa promo ng paggupit o hair color, pero ang dinarayo rito ng mga usisero, isang salamin. Kinikilibutan ako. Hindi tigil ang tao. Kusang bumabalik po siya talaga. Na-shock talaga ako. Mirror, mirror on the wall. Anong meron at takot na takot sila sa salamin sa parlor? Anak ko inigawas. Diyos ko nun. Ang salamin na kakakabit lang nitong Hunyo, pagmamay-ari ng pamilya ni Jeda. Binili ko po ito doon sa customer ko. Diyan po sa Maitom. Nagpagawa po ako niyan para po mas komportable ako sa mga customer ko pagka nagugupit ako. Swerte kung ituring ni na Jeda ang kanilang parlor. Pero sa tuwing sila'y sinuswerte, sunod naman daw silang minamalas. Ay, may paparating akong pera ng ganito kalaki. Una yung anak ko na ospital. May pinasyon po ako na bahay. Tatay ko po noon, na-disgrasya. May mga blessings po akong dumarat. Yung pinaka-worst, o nakasakit si Papa, si Mama. Sumunod na po yung kapatid kong itong COVID. Dahil sa paniniwalang may kung anong nagdudulot ng kamalasan sa kanilang buhay, nitong October 25, sumangguni sila sa isang albularyo. Kani, para na ninyo, sa inyong gipangayo, ang gihatag. Dangin na akong pamilya. Dugo po ito ng kambing. Pinalibutan ko po yan sa loob at labas ng bahay for protection po. At dito na raw nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang parlor. Nung ang kanilang salamin, tila nagkaroon daw ng bakat ng mukha. Wala akong ganyang mukha dito. Yung mga kapal yung kilay, yung hugis ng ilong, yung bibig. Oh. Awa. Oseiron. Lere. Binalewala at binura nila ang tila mukha sa salamin. Pero kinagabihan, Anak ko inigawas nga. Sa inyong tuyo in tao, nga naman mong nagpakita. Kaya ako inating ko na, ang silang mulitin na sila. Pag na sila po ready sa mga hinabot. May lumitaw na naman. Dito po, dalawang mukha. ang padre de pamilya na si Tatay Jenny pinagbubura ang mga tila mukha sa salamin. Pinulasan ko ng maigi sila. Bumalik ka. Ito maganda-ganda na. Maharap na ka dito. Kinabukasan, may bigla uling lumabas ditong para na namang mukha. Titigang maigi ang salamin. Diyos ko, Lord God. Kasi ni gawaron dari. Wala. Ako rin ni gawaron dari. Ikaw, Si Pulagwit. wala. Pagtingin ko sa salamin, wala pang mukha. Tapos, pag pinuno ko na yung 2 balde ko ng tubig, pagbalik ko sa tingin sa salamin, mayroong mukha nga lumitaw na naman sa salamin. Yun po yung binidyo ko na full face na pinakita. Bumalik sila. Matindig yung balhibo ko. Hindi ito gawang tao. Balik na to. Kusang bumabalik po siya talaga. Na-shock talaga ako. So, mo ni siya kay bulungan kaning nitabo, Ginoo. Saan ni siya na? Mo ni siya. Ha? Diyos ko, kalibutan ako. Diyos ko, Lord God. Andiyan na naman po yung dalawang mukha. Diyos, Ginoo ko eh. Nakapikit ang ilong, may pagkapango, may kalakihan ng bibig. Nung una, 2 lang po yan. Tapos, nung nagsabi daw yung kapatid ko na kung talagang totoo ka, magdagdag ka ng isa, lumitaw po ito. Dito na kumalat sa bayan ang yumano nangyari sa kanilang salamin. Kaya dinagsa na sila. Baka kababalagan. Iba talagang linalang yan. Pagdasal or tirika ng kandila. Para patunayang hindi raw nila ito gawa-gawa lang, Maglagay daw ng cornstarch sa mukha. Meron akong salamin na ganyang kalaki. Budlagay ako ng cornstarch. Ganoon ko yung mukha ko. Sabi ko, hindi talaga siya mapupurma. Kasi yung ilong ko nang lalapat doon. Mahihirapan naman siguro yung magpaparang na inudnud yung mukha niya dyan. Bukas lang to eh. May makapansin naman siguro na may nagnunudod ng mukha dito. At gusto ko rin isipin na mga bad spirits sila nakatala sa bahay namin. Gusto ko pong maintindihan. Bakit po sila nagpagkita ng ganyan? pero nung napanood ito ng kanilang Auntie Susan, meron siyang nakagugulat na revelasyon. Kung namukhaan ko talaga yung Anak pinigawas. Diyos ko, Lord. Abangan mamaya, salamin sa Negros Oriental. Misteryoso raw biglang may lumalabas na bakas ng mga mukha.
Ang auntie ni na Jeda at Chokchok na si Auntie Susan, kilala raw ang itsura ng mga mukha sa salamin. Kamukhaan ko talaga, yung ilong niya ay flat na flat. Tapos yung dito niya, malapad kasi yung mukha niya. Nagpamisa ba kayo? Sabi ko, hala. May dumating ding paring exorcist sa bahay. Sinubukan ng aming team na idikit ang mukha sa ibang salamin. Ipinasubok din namin ito kay Jeda. Ang nakagugulat na resulta tungkol sa mga mukha sa mirror on the wall. Posible siyang Babasagin na, mamaya na. Anak ko inigawas. Diyos ko, Lord. Pinagkakaguluhan ngayon ng isang salamin sa isang parlor sa Negros Oriental. Dahil sa diumano, lumabas ditong mga misteryosong bakat ng mukha. Wala na. Diyos ko, kalibutan ako. Diyos ko, Lord God. Ang hinala ng kanilang Auntie Susan, ito ang kanilang yumaong lolo sa tuhod. Namukhaan ko talaga yung kapatid ng lolo nila. Yung ilong niya ay flat na flat. Tapos yung dito niya, malapad kasi yung mukha niya. Si Auntie Susan, sabi niya, nagpamisa ba kayo? Sabi ko, hala, hindi namin sila nasasama. Kung kayo man yung mga kanununuan namin, may ako ng sorry kasi nakalimutan ko. Samantala, isang pare at exorcist mula Dumaguete ang dumating para imbestigahan ang bahay at ang salamin. Unsa man na? Kuan ka nang gapadugo ko og kanding. Unsa man yung gibutangan niya? Unsa parasa ni? Nang iway sa mga sakit-sakit ng anak. Okay. Infested din yung balay. Ang mga demonyo walay address din sa kalibutan. Kining pagpadugo sa balay, that is a pagan practices. Father, may kinalaman po ba yung salamin? Posible man, ma'am, kasi infested na itong bahay. Bakit siya na mahawa? Ito sa evil spirit. Magnandog ako, buhok ko lagi, Padre. Naramdaman ko kanina, no? Kinakabahan ako eh. And I feel itong bahay na to, may nakatira talaga ng mga bad spirits. Sa mirror, ano po yung napansin niyo? I cannot conclude no, na sa evil spirit yan. Hindi din ako 100% sure na gawa lang yan sa tao. I-deliverance naman natin yung bahay. Pero sa pag-deliverance ng bahay, kailangan tatanggalin yung mga bagay na hindi dapat andun. Nagpunta rin ang isang police crime investigator sa bahay. pag ini-iris natin, madali siyang matanggal. Sinubukan ng aming team na idikit ang kanilang mukha sa ibang salamin. Ipinasubok din namin ito kay Jeda. Wala siyang noo. Doon po kasi halatang halata po yung noo na maliit lang yung noo niya. Parang nung pang sinaunang panahon. Firm pa din po ako. Kasi ang hirap naman ho yatang inudod yung mukha doon. Ganun pa din po yung hitsura. Yung experiment natin, may kahawig talaga doon sa labas. May kapareho talaga. May kahawig sila. Posible siyang man-made. Pag ini-iris ko yung dinidikit na mukha dito, ganun din sa labas, may iris din. Kung maaring prangkang ito, pwede silang kasuhan natin kung talagang mapatunayan natin na sila doon na gumagawa ng hindi maganda. Yung nakita namin, yung na-feel namin, kami lang po yung nakakaalam nun na this is not anang gawan ng tao, kundi isa kung ano man yung nakatira dito sa bahay namin. Kung meron man kaming mahuling tao, makakatikim siya. Hindi siya magandang biro talaga. Kasi ilang araw akong walang tulog, kakaisip, kung sa family member ko man, walang gagawa niyan. Hindi ito parang by chance lamang at may nabuong mga may imahe. Napaka-efficient ng pagkadikit ng mga partikulo. Ibig sabihin ito ay idinikit siya, merong pattern na nasalin doon sa surface ng salamin. Napadikit ito accidentally sa aking mukha. Ngunit kung titignan natin, merong mga naiwan na mga bahid, ng mga dumi. At ito kapag nailawan ng tamang direksyon, lumulutang siya. Yung pattern na naaninag natin ngayon ay malamang ay yan din yung bagay na napadikit dito sa salamin. Sa rekomendasyon na rin ng pare, pinagbubura ni Jeda ang di mano mga mukha sa salamin. Bawat tao kasi may kanya-kanyang opinion eh. Bahala na po sila kung maniwala na sila o hindi. Gusto ko po ng katahimikan. Ngayong darating na Pasko, tanging hangad ni Jeda, hindi na sana muling mabasag ng katatakutan ang katahimikan sa kanilang tahanan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.